what is your feeling that you want to talk to the audience now? My feeling right now is none other than gratitude. I'm honored. J16 na ng Miss Universe 2025 competition at ayon daw sa schedule ay whole day rehearsals ang ganap ng mga candidates today until tomorrow dahil sa Wednesday na ang pasabog back-to-back national costume at preliminary competitions. Ibinahagi pa sa social media na dumating na daw sa Bangkok, Thailand ang di umano pasabog daw na evening gowns na ilalabarn ni Atisa Manalo sa prelims at finals. Umaasa ang mga Pinoy pageant fans na sana nga ay totoong pasabog ito. Ako ha, personally, I am really hoping na totoong pasabog ang gowns ni Atisa, especially sa preliminary. Please, utang na loob, tantanan na ang plain and simple atake. Tantanan na din yung pink na gown kasi although maganda ang pink gown pero nagmumukha siyang princess. Dagdagan mo pa na mahina ang stage presence niya because nga sobrang mahinhin niya, 'di ba? Kaya chances are lalamunin siya ng buhay sa stage nila Thailand, Colombia, Cote d'Ivoire sa preliminary evening gown. Please, maawa ka. Tandanan na ang plain and simple atake lalo na sa preliminary evening gown competition. We are not looking for a princess. We are looking for a queen. Please, lubayan nyo muna yung pink gown na yan, diba? Choose a powerful color para mas ma-elevate yung weak stage presence niya. Oh my gosh, diba? May nakita akong gown na perfect for Atisa. Parang ganito, diba? Napakaganda ng design, malakas, very stunning, tapos napaka-striking pa. Lutang na lutang talaga siya kapag ito sunuot niya sa Miss Universe stage. Lalo na kapag tinamaan ng mga malakas na ilaw dye kasi tad-tad siya ng mga beautiful stones. Tapos ang lakas ng combination with the red. Diba? Ganito sana. Oh my gosh. Please. Pero alam mo, ang lakas ng pakiramdam ko, dahil malakas ang pakiramdam ko na kung ang pagbabasehan natin ang styling na ipinakita ni Atisa Manalo simula departure, arrival hanggang today, take note, hanggang today, saan makikita na iisang landas lang talagang tinatahak ng styling niya, plain and simple. Ayan may bagong material na nirelease ang MUPH kung saan makikita na naka-plain and simple outfit na naman siya. Malakas ang pakiramdam ko na baka eto na talaga hanggang dulo, posibleng plain and simple na naman ang gowns na ilalaban niya sa prelims and finals. Well, kung ganun talaga, if she does not really want to stand out and shine, well, bahala kayo dyan. Basta ako doon ako sa performer. Walang bias dito sa akin, Doon ako sa all out talaga at lumalaban talaga ng neck to neck at head to head. Yung gusto talaga niyang mag-shine at mag-stand out talaga sa lahat. Kaya so far, ang nasa top 5 ko ay sina Thailand, Colombia, Cote d'Ivoire, Venezuela, and India. Yes, wala si Atisa Manalo. Wala din siya sa top 10 ko. Kasi yung ipinapakita niyang performance, kulang na kulang talaga, magpakatotoo tayo dito, Kaya nakikita ko na hanggang pang top 30 lang talaga ang mararating niya based sa ipinakita niya for the last 16 days. Kung gusto talaga niyang makapasok sa top 10 at saka sa top 5, kailangan talaga niyang i-improve ang stage presence maging ang kanyang styling, Malapit na matapos ang competition pero wala pa rin tayong nakikitang pasabog. Everyday, plain and simple lang talaga yung sinusuot niya, nakakaloka. Maganda, lahat ng mga sinusuot niyang plain and simple, maganda talaga. Again, lahat ng sinusuot niyang plain and simple, magaganda talaga. Pero you cannot help but to compare her styling sa ibang kandidata kasi this is a competition. So, kung ikukumpara natin,
lamon na lamon siya dai kina Venezuela, Thailand at Cote d'Ivoire. Dagdag mo pa si India, 'di ba? Now speaking of styling, ngayon ang day 16 nga at ng competition at whole day daw ang rehearsal ang ganap na mga kandidato. So let's see if sino kina Thailand and Philippines ang may pinakamagandang styling today. So, Vina is wearing this black long sleeve dress na see-through. Plain black yung bottom part ng dress niya na may mahabang slit. Ang masasabi ko sa look niya today, maganda siya. Maganda yung hair and makeup, bagay sa dress. On point yung stage presence niya. Commanding din yung aura. As usual, consistent talaga si Vina sa part na to. Dito naman sa suot niya, maganda siya pero I am not a fan of it kasi nakita ko na to dati This one reminds me of the black evening gown that Michelle D wore during the Miss Universe 2023 evening gown competition. I don't like the design, lalo na sa part na to dito. I'm giving her look today a 7.5 out of 10. Now, let's go naman to Atisa Manalo. She's wearing this black tube dress na may pagka-gray. May mga gray ruffles ba? Ruffles ba ang tawag dito? Accent sa dress niya. As usual, magandang hair and makeup niya. Bagay din sa dress niya. Kahit papaano, nag-improve na rin yung facial expressions niya sa face niya. Kasi, dati kasi, puro smile-smile lang siya. Kahit papaano, we are now seeing variety, drama, fears on her face. Alam mo, nagtataka talaga ako, Day, kay Atisa. Kasi, Atisa is a veteran na in pageants. Pero, bakit ganito ang performance na pinapakita niya? Isang malaking question yun sa akin. Now, for her dress naman, gusto ko tong dress niya, pero nalulungkot ako para sa kanya. Kasi, Day, kung kailan malapit na matapos ang competition, like literally, Day, a few days na lang matatapos ng competition. Ngayon pa lang siya nagsuot ng dress na may buhay. Kasi, kung titingnan natin, if we are gonna look back, since day 1 hanggang kahapon, Day, every single day, plain and simple, plain and simple, plain and simple, then may cutouts. Yung sinusuot niya everyday. Ngayon, kung kailan patapos ng competition, finally, nagsuot na siya ng may contrast at may ibang design. Nalulungkot lang ako for her kasi diba, she's a veteran na. Pero bakit ganito? Anong nangyari? For her look today, I'm giving it 9.5 out of 10. Gusto ko yung look niya today. Mas gusto ko kesa kay Vina. Now, pero kung ako ang tatanungin, mahihirapan talaga siya makapasok sa top 10, Day. Sure na makakapasok siya sa top 30 sa tulong ng online votes. Pero kung ako ang tatanungin at yung ibang pageant na hindi bias, maliligwak talaga siya sa top 10. Kailangan talaga nang i-improve ang kanyang overall performance, stage presence, lalong-lalo na sa styling, Day, sa styling. Which is nakakalungkot kasi alam mo yun, parang may hindi, obviously, may hindi tama talaga eh. But well, good luck to her na lang. Sana makapasok siya sa top 10. Anong say mo?